Isa sa mga major highlights ng pag-feature natin ng 6th Infantry Division ay ang ginagawa kasalukuyan ng 57th Infantry Battalion. And napakalaking programa na napaka-successful itong ginagawa nila. And ang main man dito sa field, si First Lieutenant Davy Ram Cuesta, CEO ng Alpha Company ng 57th Infantry Battalion, na ikukwento niya kung ano ba itong very impressive accomplishment nila sa pagpababa ng mga armas. So, at daan-daan ito. So, yun yung very impressive about it. So, Ram. Yes, sir. Good day, everyone. I am First Lieutenant Davy Ram Cuesta, the Commanding Officer of the Alpha Company 57IB, 6th Infantry Campilan Division, and a proud member of OCC Class 52, Alibtak of 2019. I would just like to share my experience on the SAL-W program, which was initiated here in Municipality of OP, Maguindanao del Norte. So, unang-una sa lahat, ano nga ba yung SAL-W program? So, itong SAL-W program na kinandak dito sa bayan ng UP is program siya na binaba ng UNDP dito sa Maguindanao del Norte. So, mapalad ang aming munisipyo kasi isa siya sa napili sa dalawa lang na munisipyo na binigyan ng opportunity para magsagawa ng SAL-W program. Kasama na ang bayan ng Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte. So, ano nga ba yung SAL-W program na binaba? So, ang SAL-W program na binaba ng UNDP is tinatawag siyang ASPIRE project or Assistance for Security, Integration, and Recovery for Advancing Human Security in BARM. So, ang pinaka-main goal ng Project Aspire ng UNDP is mabawasan itong mga loose firearms sa community. Which is, kung tatalakayin natin is tatlo yan. Meron yung owned, meron yung lended, at saka yung sa organization. So, ang pinaka-focus po natin dyan is itong sa personal na mga firearms ng ating mga individuals within the community. So, ano nga ba itong mga naging hakbang ng aming batalyon para maisagawa itong SAL-W program ng UNDP ng matiwasay. So, ang 57IB, noong nakipag-coordinate itong UNDP sa amin, ay agad-agad na nagsagawa ng casing sa mga barangays, in which 3 barangays ang mga na-determine natin na papasok sa Project Aspire, which will be the beneficiary of such na project. So, within those 3, madami tayong kinandak, which is yung IEC or yung Information Education Campaign, na para maipaabot natin or maipaliwanag natin ng mabuti kung ano ang layunin ng Project Aspire sa municipality. So, unang-una sa lahat, bago ko i-dive through kung ano yung mga ginawa namin, is i-explain ko muna kung ano yung Project Aspire. So, ang Project Aspire or the Assistance for Peace, Integration, and Recovery for Advancing Human Security in BARM is sa tuwing magkakaroon o makakapagpa-turn in tayo and as well as magkakapagpa-stencil tayo ng mga firearms, is may kalakip siyang mga livelihood programs or economic packages. Whereas sa 3 barangay is madami tayong nibigay.
maraming naitulong ang UNDP. So laking pasalamat po namin sa UNDP, lalong-lalo na kina Sir Ryan Dave Junco at sina Sir Ronnie Arap dahil sa walang sawa nilang suporta sa amin. So during this time, 3 barangays lang po ang nakandakan ng IEC po natin. So within such, hindi po siya sufficient para ma-fill upan natin itong ginawang quota binabang quota ni UNDP sa amin, which is 625 na loose firearms na dapat mapasurrender within such deadline. So ang ginawa po namin, together with the guidance of our battalion commander, Lieutenant Colonel Aaron Gumabaw, is nagkandak kami ng malawakang information education campaign in which sa 23 barangays ng bayan ng UP is kinandakan po natin lahat yon. Nagkandak din po tayo ng information dissemination through radio and as well as CSP sa mga target barangays natin. So ito is matagal-tagal din namin ginawa para paintindi talaga at talagang mapuntahan ng ating mga CSP teams as well as itong mga IEC campaign teams natin yung mga kasulok-sulukan ng barangay para siguradong maipag-abot kung ano talaga ang under ng Aspire project. So within such, ang amin pong batalyon through the guidance of our battalion commander is nag-conduct din po ng collaborations. Nakipag-collab po kami sa ating mga IP leaders, sa ating mga IPMR leaders din po, and as well as sa LGU, sa BLGU, and higit po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat kay former MIPA and as well as kay Honorable MP Ramon A. Piang Sr. ng BTA BARM kasi sila po yung nakatulong talaga sa amin na makumbinsi itong ating mga community which is mostly dominated by IP na mag-surrender o kaya magpa-stencil dito sa area natin. And with such, so as a result, noong pag-abot ng September, second week ng September is nakapag-deliver na tayo ng initial na 648 na mga food packages. So ang nabigyan po na nito ng mga food packages is itong ating mga nagpa-stencil ng mga baril and as well as yung mga nag-surrender. Then, and here came lately is itong presentation na po ng loose firearms. So, masabi ko na nga nung una is nakapagpa-surrender and nakapagpa-stencil po tayo. So, para sa eksakto detalye is yung napa-surrender po natin ng mga loose firearms is nasa 458 na loose firearms and nasa 190 na stencil firearms. So within such na comply po natin ang binabang quota ni UNDP. So hindi po. So ano nga ba yung Project Aspire? So itong Project Aspire is under siya ni UNDP which is funded ng Japan, country of Japan. So ang Aspire, yung pinaka-main goal talaga niya is mabawasan o mawala itong mga tools of violence o loose firearms within sa community. So itong naganap na Aspire project within UP is kumbaga pangalawang project na ito ng UNDP. So nauna siya sa province of Basilan in which dalawang munisipyo din ang kinandakan ng Aspire project in which napakaganda ng naging bunga
Kasi nasa 1,000 plus ang kanilang napasurrender and napa-stencil. So, para mai-explain ko ng mas maayos sa inyo is itong Aspire project is dalawa yung focus niya. Either kung gusto mo mag-surrender or turn in or stencil kung gusto mo munang i-keep. So, unang-una sa lahat, kung i-step by phase natin ito, so ang unang ginawa natin within the UP municipality is nag-conduct tayo ng information education campaign. So anong mga nilatag natin doon? Nilatag natin doon kung ano ang Project Aspire, kung sino yung mga magbe-benefit. Ang mga beneficiary po natin dito ay hindi lang iisa, hindi lang si individual, kundi kasama na itong si pilot barangay and as well as si LGU. So tatlo ang magiging beneficiary ng Project Aspire. And at the same time, so nung nailatag na namin, sinabi din namin sa kanila na every turned in or surrendered firearms as well as stenciled firearms, pag dumating na yung food packages natin, is magkakaroon ng worth 5,000 pesos na food package na recently is successfully conducted sa mga 648 na mga individuals natin. So secondly, after ng IEC natin, nag-conduct din po ang batalyon with the guidance of our battalion commander ng needs assessment survey within the 3 barangay. Bakit nag-conduct na ng needs assessment survey? Para malaman kung ano yung ibibigay ni Aspire kay barangay. Kung ano yung mga projects na makakapag-benefit itong mga individuals natin within the barangays. So ang mga napiling barangays po natin within the UP na may 23 barangays ay tatlo po. Bakit napili itong tatlong to? So itong tatlong barangays na to is for the past few years is nagkaroon siya ng armed conflicts. So that's the basis ng UNDP para gawing pilot barangays itong mga nasabing barangay. So after namin mag-conduct ng needs assessment survey is doon na tayo sa pagpapasurrender ng ating mga loose firearms. So with such, may dalawang kategory yan. So nasabi ko na ng una is turn in or surrender o kaya stenciling. So given naman na yung meaning ng turn over, turn in, surrender, doon tayo sa stencil. So itong mga individuals natin na may mga personal na mga loose firearms is pwede silang magpa-stencil. Magpa-stencil sa atin para in the later part, if gusto na nilang i-surrender itong loose firearms nila, is madali na lang po natin silang mako-convince. In which, kung sa ano naman po tayo, sa turn-in, is magkakaroon siya ng valuation. So, ang valuation naman yan is in 2 parts naman po yan. So, ang small arms and light weapons. So, sa small arms naman is kung authentic or genuine itong mga firearms natin ay surrender gaya ng mga pistola hanggang sa mga shotguns. So yan, magre-range po siya ng 30,000. So within 30,000 pesos na food package. And ang next naman is kung homemade siya or improvised. So kung improvised siya, is magre-range siya ng 10,000 to 20,000 worth ng food package and livelihood. So ganun po yung mangyari. Paano kung paano kung sira? Hindi pa rin talo yung magso-surrender. Kasi makakaroon pa rin siya ng food package worth 5,000 pesos. So ganun lang po yung valuation natin. And kung sa light weapons naman tayo, starting from automatic rifles until 120mm na mga anti-armor natin, is magkakaroon po siya ng with maximum valuation ng 60,000 po.
So bakit may valuation? Kasi hindi po natin kinakap itong 60,000. So may chances na bababa siya kasi may mga parts na sira, or ima-maximum talaga kung talagang genuine, authentic, at gumagana yung baril. Ngayon, kung sira itong mga high-powered natin, is magkakaroon ng 5,000 worth na lang na food package. So, hindi pa rin po lugi itong makaka-turn in ng baril kasi meron pa rin po silang makukuha. And for the fourth part po ng Aspire project is yung deliverables na po natin. So, after po natin makonsolidate itong mga firearms po natin as well as itong mga stencil, is magkakaroon po tayo ng turnover. So, with that, so pagkatapos po ng turnover sa division or kay FASU is next na po, asahan na po natin na within such time, within a month or two, is may bibigay na po yung livelihood education. Ay, livelihood or economic packages. So, doon magbabase yung mga sinurrendered po natin na firearms. So, may 60,000 po tayo na worth ng high-powered firearms, is pwede po natin siyang i-convert into kung ano po yung kakailanganin po natin within sa community. And sa panglima po is yung pagkandak ng MOA within the LGU. Para naman po ito sa ating mga nagpa-stencil na gusto na pong isurrender itong mga pina-stencil nilang baril. So, it's up to the MOA kung either i-extend pa nila yung pagpapasurrender doon sa tao or hindi na po. And then, lastly, is kung nabigay na po itong sa community, sasabay na po itong sina barangay and as well as kay LGU. So, ano nga ba ang naging dahilan? Based on my experience as an operator on this thing na sa SALW project. So, dito, bakit nga ba namin nakonbinse itong mga individuals natin na magpa-stencil at saka magpa-surrender ng loose firearms? Kasi, kung maalala po natin, on the later years, na may mga kinakandak po tayong balik-baril program, is wala pong benepisyo o kaya mga packages na binibigay sa mga nagsa-turn in po ng ating mga loose firearms. In which, nung dumating itong Aspire, na-explain po natin na may katumbas na mga economic packages itong ating mga sinusurrender na firearms, and as well as yung mga involvement ng ating mga IP leaders tulad din na Mipa Ulama and as well as kay MP Piang, na kumbaga sila ang mostly na nakakapag-convince, as well as ating mga barangay IPMRs, barangay chairman, as well as itong LGU. So maraming salamat po butihing Honorable Maria Rona Cristina Ipiang Flores. Salamat po sa suporta sa ating SALW program. So doon po tayo nakapag-convince kasi during such time na nakapag-surrender sila, meron pa ring doubt. May doubt pa rin. Pero nung once na nabigay na po natin yung food package, doon na po mas nag-boom itong ating mga napasurrender na loose firearms as well as yung mga stencil firearms. Kasi talagang naniniwala na sila na kaya pala, na nadi-deliver pala itong mga sinasabi ng government po natin and as well as sa AFP po, na kaya po nating i-deliver within such time na hindi lang po tayo puro salita. And hoping na po sila na magkakaroon na po ng economic package, pagbibigay ng economic package within the month of December, and pinakamatagal na po itong month of January.
Anong malaking naitutulong ng 57IB diyan sa bawat armas na ilalabas at na isusurrender? Anong tulong sa komunidad yan? Yes, sir. So, malaki ang naitutulong ng 57IB na nakapagpapasurrender ng mga loose firearms kasi dito sa bayan ng UP is mostly na mga cases na recorded po natin is may mga cattle rustling o yung mga pagtanakaw ng mga baka, kambing, ng mga livestock po ng ating mga farmers or ating mga IP within Municipality of UP. So within such, pag nakakapagpa-surrender po tayo, nababawasan po natin yung mga incidents. Kasi itong mga nagnanakaw na mga ito is meron silang mga dala-dala na kumbaga, yun yung mga ginagamit nila, panakot, pang-agaw ng mga livestock, and as well as kung during harvest time is, yun yung ginagamit nila para panakot dun sa individual para sila na yung magkamkam or magkuha nung harvest ng mga individuals. In which it is a very crucial, kumbaga, na mababawasan din ang crimes kapag napasurrender po natin itong mga individuals na ito. Balikan nga natin kasi napakadami ng 600 eh. Parang unheard of sa akin nung i-present ni General Santos. Sabi ko, grabe naman 600 kadami. Pero, and thanks to you, and thanks to your battalion, nagawa talaga. So, explain mo nga yun. Parang laki, marami. Ang laking figure yan. Yes, sir. Paano nyo ginawa in short? In such a short period of time. Yes, sir. Pwedeng balikan ko muna yung sir, since November pa naman kasi yung sir. Sige, sige. Naka-isang taon na, sir. So, maaring magtaka po kayo, bakit po namin napasurrender itong 648 na loose firearms, kasama na po ang stencil. So, balikan po natin, nung last year kasi, November is, nagpunta po ang UNDP. So, during that time is, busy po tayo sa preparations as well as sa campaigns against communist terrorist groups sa other areas. So, hindi po natin na-focusan ito. Nakapag-focus na lang po tayo after po ng election. So, within such time, after election, nag-conduct na po tayo ng ating IEC campaign. And nag-conduct po ang ating batalyon through the initiative of our battalion commander na sectoral. Sectoral itong mga areas natin para mas mabilis itong pag-conduct po natin ng IEC. As well as nag-conduct po ng research dito sa batalyon na kung sino ba talaga itong mga persons na may mga maraming firearms, and as well as kung sino yung pwede nating lapitan para makipag-collaborate or makahingi ng commitment para sa surrender ng ating mga loose firearm. So within such time, since May until September, is ganun po yung ginawa natin. Nakipag-engage po tayo within the community until sa mga kasulok-sulukan ng mga sitio ng ating mga barangays para maipaabot yung sa Project Aspire. As well as nagpapasalamat din po ako sa ating mga barangay chairmans. So, with such, may isang barangay po kasi na kinandak po natin, na kinandakan po natin ng IEC. So, nakapag-turn in po tayo ng higit sa mga nasa 35 na mga loose firearms. Iba pa po yung mga napa-stencil within such barangay. So, barangay chairman ng Tinungkaan, saludo ako sa iyo. Sana matulungan mo pa kami sa aming susunod na mga endeavors. So, ganun yung nangyari po sa atin na isang barangay. So, naging effective siya. Kasi, yung commitment po natin. And at the same time, ang aming battalion commander is nag-set nga siya ng goal. So, ang sabi nga niya, sinabi niya into a salawikain or riddle. Kumbaga, na sabi niya, may dalawang tao na pumipila sa bentahan ng donut.
Yung isa, perception niya, kay mahaba ang pila, ayaw na niya. Kasi matatagalan siya. Yung isa naman, pipila siya kasi ang focus niya, ang nakikita niya, yung goal niya, which is yung donut. So, pag sabi pa lang sa amin yun, sir, doon kami nabuhayan ng loob kasi unang lapag pa lang sa amin ng UNDP ng 625 na loose firearms is napanghinaan kami ng loob. Kasi kung iisipin is peaceful lang UP. Pero paano natin ilalabas or paano natin mapapa-surrender o mapapa-stencil ito? So dahil doon sa sinabi ng aming battalion commander na focus lang sa goal. Ang una niyang sinabi, sige, doon muna tayo sa 150. Sumunod niyang sinabi, nung na-meet namin yung 250 is doon tayo sa 300 until such time na maabot po namin itong 625. And ongoing pa, so sumobra kami, naging 648 na firearms ang na-stencil po and together nang napasurrender po. Ang ganda-ganda kasi. Isang container, nandito ako ngayon sa kanilang batalyon. Yes, sir. Isang container ng armas yung sinurrender sa 57th Infantry Battalion. And thanks talaga sa government of Japan Opo, sir. Yes, sir. for the funds and yung spirit behind this and the trust they place in Opo, sir. in you, di ba? So, bilang young, hindi ka na not so young ka na, not so young officer. Yes, sir. Anong fulfillment mo na nagagawa mo to? Kasi ikaw yung frontliner nito eh. So, ang naging fulfillment ko dito nung una is medyo negatibo din ako kasi pagsabi pa lang sa akin 625 isang company lang as well as sa batalyon then isang munisipyo lang. Buti sana kung inisip ko buti sana kung buong area ng 57 IB. So ganun. So with the guidance ng ating butihing battalion commander is doon ko naisip na mas magandang mag-start tayo sa maliit muna. Huwag tayong malakihan na yung perception natin. And such time na parang hagdan lang po yan na one step at a time until makuha natin yung goals natin. And with this, nagpapasalamat din talaga po ako sa mga nakatulong po sa atin, sa ating mga IP leaders, Municipal IPMR, Rolando Juan, and sa ating mga IP leaders din na nasa mga sitio, na sila yung tumulong na kahit na natapos na yung IEC program within sa sitio, is may mga mahiyang magtanong sa atin na, sir, paano yung ganon? So, doon sila nagtatanong sa ating mga IP leaders. Doon nila yung mga IP leaders po natin yung nag-i-explain sa kanila in Teduray language na ganito yung program ng Aspire. So, doon sila mas napapaigting yung pagtitiwala na mas gugustuhin nilang mag-surrender. Kasi may nakabuild na ng trust and confidence doon kay IP leader and within the individual na magsusurrender. May part 2 pa to bukas. Maraming salamat, Ram. Yes, sir.